Hello mga kabarya. Meron tayong mga barya ngayon dito. Yan. Ito ay mga old coins, guys. At yan. At isa-isahin natin. Talakay ang mga value at halaga nito. At kung kailan ito na isa publiko noon, okay? At yan siya. At unahin natin dito, guys, yung pinakasikat. Yan, ito siya, yung 5 centavos. Zoom natin kunti siya, guys. 5 centavos na lumang barya. Panahon pa ito ng Amerikano nung giyera. So ito ay 1944. So tingnan natin kung magkano ang value nito. Yan siya. So 1944 ito, guys. At ito ay Commonwealth 1936 until 1946, pero hanggang 1945 lang sila nag-mint nito. Yan, 1944, 1945. 5 centavos, piso denomination, nickel, brass, copper, zinc, at nickel. At meron itong 0.1% na silver. Nakalagay yan sa website ng Bangko Sentral na merong silver content ito. 1% lang. So kunting-kunti lang siya para lang hindi ito rust o kalawangin. So ganyan ang ginawa nila. Yan, demonetized na ito. Matagal na ang panahon. Yan, reverse coat of arms of the Philippines. Yan, coat of arms ito, Commonwealth under US administration. Yung may agila, ibig sabihin yan, napapatungan tayo sa mga paa tayo sa kuko ng agila. Yan ang kanta na kuko ng agila. Yan, lettering United States of America, Commonwealth. Yan, Chocho. Yan siya, plain or smooth edge ito. Yan, 1944, yung good niya 8 pesos yung value. Yung very good 28, ang fine 40 pesos, very fine 60 pesos, extra fine 60 pesos, at A1 ito ay 72 pesos. Ang uncirculated niya tumataginting na 170,000 pesos. Yeah, 170 pesos ang uncirculated nito, pero madalang mahirap makahanap. Ang 1944S naman, yan may value na 14 pesos hanggang 210 pesos. So mataas talaga ang value. Yung 1945 naman ito, ewan ko ba ano ba itong year, 1944 ito yata. Yung 1945 nito 11 pesos hanggang 120 pesos. So mahal talaga itong uncirculated. 120 hanggang 210 pesos. Yan siya. Next, ano ba? Teach. Ayun, 1 piso. Small type. Yan, meron tayo dito. Small type na 1 piso. Yan siya, guys. 1991 hanggang 1994. Diretso na tayo sa taon, year, ewan ko anong taon ito, year 1993. Maliit ito siya, guys. Meron tayong, saan ba yung piso natin ngayon. Ayan, mas maliit pa ito dahil panahon yata ito ni Cory Kong yata ito. Naghirap tayo nung panahon ni Cory kasi siyempre after revolution, naghihirap ang isang bansa. Habang nasa revolusyon, dumaan sa revolusyon, ang value ng pera kontra dolyar ay bumababa. Kaya ayaw ng Amerikana maging successful ang isang bansa kasi bababa rin ang value ng dolyar.
So ganyan ginagawa nila ng inside job na ginugulo nila yung isang bansa tulad dito sa Pilipinas. Sila rin yan nagpapawelga at may mga gulo-gulo para bumaba ang value. 1993 pala ito guys. Yan, check natin ang value. 1993 yan, may value na 18 pesos. Sa very good, fine 21, very fine 24 pesos. Hanggang 47 pesos yung value nya guys. So yan, mababa lang. Pero mataas pa rin siya sa piso na face value. 18 pesos hanggang 47 pesos ang value. Next, ano na ba ito? Yan. Yan, ito ay 1 centimo na square. Square naman ito, pero yung corner niya is round. Ano ba yan? So check natin yung value nyo guys. So tingnan muna natin yung taon. So ito ay 1976 siya guys. 1976. Aluminum ito guys, aluminum yan. Aluminum, magnesium. Yan. 1976. Franklin Mint ito. FM. Philadelphia Mint pala. 1976. May value na 15 pesos hanggang 32 pesos. So mataas rin ang value. 15 pesos hanggang 32 pesos ang 1976. Next, yan, 5 centimo guys. Yan, 5 centimo. Anong year ito? 1991. So kung maipon-ipon guys, ang 1991 may value na 19 pesos. Yan, 1991 siya guys. 19 pesos hanggang 31 pesos ang value. Medyo mababa lang. Aluminum rin ito guys. Ganyan ang pag-bumi, naghihirap ang Pilipinas. Aluminum yung ginagawang pera. Pag mayaman, ginto, silver. Next, ito siya. Pula-pula ito. Pula-pula. Uncirculated ito guys. Tungtuwa ako nitong makakita ako noon kasi mahirap makahanap ng matinong ganito. Madali itong masira. Kaya ang alam ko mataas ang value nito 1974 na aluminum magnesium. So last year issue pala ito guys, 1974. Meron din itong proof. Yan, may proof din ito, San Francisco Mint. Pero yung regular strike niya may value na 4 pesos 80 centavos hanggang 25 pesos. So kung lahat ay meron kang uncirculated na tulad nito, so maipon-ipon. Pag marami kang barya, mataas rin ang maipon mo. Then next, yung 5 centavos. 5 centavos ito na ano guys, kalak gold ito. Ito pala ay brass, copper, zinc. 1958 hanggang 1966. So ito siya guys, uncirculated ito na ano lang ito, na itago lang at nasira-sira yung mukha. So tingnan natin anong year ito. 1964. So 1964 guys, 1964 may value na 4 pesos hanggang 79 pesos. So mataas yung palang value nito.
Yan, 79 pesos rin palang value. Kahit ganito siya guys, kahit akala nyo sira-sira, pero uncirculated ito. Halata naman guys, oh. Yan. Dahil bagong-bago pa yung yellow niya, oh. Yan, halatang hindi ito na gamit talaga. Then next, mataas ang value nila. Ang 1 centavo, ito siya, sobrang ano naman ito, sobrang tago ito, 1963. So ito ay copper yata, copper brass, so tama, copper brass copper, 95% brass, tapos 5% copper zinc. Nung year ito nung umpisa, 1958 hanggang 1963, meron tayong 1963 ito. 1963 yan. Then ang value nito ay, so nag-stop lang pala ito sa 1963. Transitional coin pala ito. Yung very good nito, 6 pesos hanggang 35 pesos ang value. So mataas rin pala. Then last, yun, 20 centavos na silver ito guys. Yan, silver ito siya, 1945D silver ito siya. So mas malapit siya sa ginto, pero hindi siya ginto, silver lang. Silver 750. So 75% ito silver, tapos 250 or 25% na copper. 4 grams ito. So kung ito 1945D. So 20 centavos, 1945D. 1945D or Denver Mint. Ang value nito, D is for Denver Mint. Yung pinakamahal nito yung DS, yung parang S, yung parang D. So libo-libo ang value nun. 1944D, may value ito sa good na 55 pesos. Very good 120, fine 120, very fine 130, extra fine 160, AU 180 at 270 pesos naman sa uncirculated. Pero nabibili ito sa ano guys, sa halagang 250 to 300 pesos. Depende sa seller at buyer din minsan. Pero mataas ang value talaga nito kasi silver ito. Okay? 75%. So, yan lang guys, at maraming salamat sa panonood. At please comment, subscribe. Thank you for watching at see you sa sunod natin na videos. Subscribe guys, subscribe. Thank you. Bye-bye.